Anima. At ang kakibat dito na word ay anemic. So, ang anemic, ito ay distortion ng kaisipan. Lahat ng kaisipan natin ay hindi pantay-pantay, kundi mayroong measure. At minsan sinasabi natin na tayo ang may pahayag, pero isip mo lang yun. Yan lang ano nila. Isip mo lang yun na mayroon kang pahayag. Kaya maganda sa atin ngayon ay kailangan natin ng pag-ibig. Hindi natin kailangan ng pahayag. Hindi natin kailangan ng pahayag, revelation. Kailangan natin yung pag-ibig. Ha? Okay. So, kailangan ng bawat isa, although ay hindi tayo pantay-pantay ng pagkaunawa at hindi tayo pantay-pantay na nakakaranas ng karunungan ng Panginoon, kundi tayo binigyan ng eksakto lang na nararapat para sa atin. At walang sino mang pwedeng na magkaroon ng tawag nito, ang bawat isa sa atin ay hindi kontrolado ng sino man, at kahit ang Diyos hindi tayo kontrol. Hindi tayo kontrol, hindi pinakialaman ng Diyos ang ating desisyon. Hindi pinakialaman ng Diyos yung ating desisyon, kundi yung desisyon natin, yun ang magdadala sa atin ng kasagdalan. Hindi ba kayo ron? Si Kristo. Ito nga, si Jesus Christ, ang sabi ni Jesus Christ, Lord, I commend you, my spirit into your hands. Pero si Kristo ay umiiwas doon sa kanyang obligasyon para sumunod. Umiiwas si Kristo para sumunod. Pero sinunod niya ba yung Diyos o hindi? Hindi niya sinunod. Kundi ang kanyang sinunod, yung kanyang sarili, kung paano siya pumili. Kita niyo? Sige. Si Kristo ay hindi pinakialaman ng Diyos, kundi siya, ang kanyang sarili, ang siyang pumili kung ano ang gusto niya sa Diyos. Ang word dito, Lord, let not my will, but your will be done. Yung decision ni Kristo, ang siyang nasunod para masunod ang kalooban ng Diyos. Hindi siya kinigyan ng kapangyarihan. Okay. Ito, kunti lang, no? Revelation 8:1, ito. And when they had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. So, kung makikita natin na mayroong tatlong bahagi, kahit si Barbara nagsabi nito, na mayroong tatlong bahagi na isinilarawan ng Diyos sa ating sarili, sa physical, maging man sa spiritual. Una, yung bahay o yung sanctuary ay mayroon siyang tatlong bahagi na kung saan ito yung most holy of holies, most holy place na the outer court. Ngayon, sa bahay naman natin, sa ating tahanan, ay mayroon tayo, ito yung nilarawan ni Brother Branham, na mayroon tayong living room. Ang living room ay nagsisilbi ng pag-entertain ng mga bisita. Pangalawa, yung dining room, na kung saan kayo kakain, doon nyo papakainin at doon kayo kakain. Pangatlo, mayroon tinatawag na master bedroom. Nakita na, nandiyan ka ba? Master bedroom. Na itong dining room at living room ay kayang pumasok na kahit sinong bisita sa iyong pamamahay. No? Kayang pumasok
kahit sila pumunta ng CR o kaya pumunta sa lutuan, kaya nilang pumasok. Ang hindi nilang kaya at hindi sila pinapahintulutan, makapasok doon sa master bedroom. At ang binigyan lang ng karapatan na pumasok doon sa master bedroom ay ang kanyang nobya, ang kanyang asawa. Amen? Ngayon, mga kapatid, bakit nagkaroon ng silence in heaven? Ang sabi niya dyan, and when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven and about the space of half an hour. Ngayon, noong time na yon, nung nagkaroon ng katahimikan, it is the meeting place of the bride and the groom. It is the final opening of the seventh seal. Na walang sinuman na kausap dito, kundi yung bride of Christ. So, dito sa, pag nandun ka sa most holy place, holy of holy, ay wala kang ibang maririnig, kundi yung presensya ng Diyos. At wala kang narinig sa labas na ingay, kundi ang naririnig mo, yun yung presensya ng Diyos. It is the ultimate and the intimate relationship between God, yung intimacy ng bawat individual. Nandito rin yung final manifestation, waiting. Ang sabi doon sa Romans chapter 8, verse 23. Nandiyan ba yung Mag-isayan Romans chapter 8, verse 23. Romans 8:23 ba daw? Yan. And not only they, but ourselves also, which have the first fruit and the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. With the seven seals open, now there was silence in heaven, it is the final intimacy of the bride and the bridegroom. Yan. So, napakaganda nun dahil sa puso yun. Sinulat ng Diyos sa puso ng bawat brother Christ. So, sige, mamaya na testimony. 5 minutes.